Kalsada ang viral ngayon dahil sa may involved na baril at aktibong pulis. Pero sabi ng pulis sa viral video, huwag agad manghusga. Magbabalita si Dave Abuel. Viral online ang sapak ng lalaking ito at ng isang rider sa Osmeña Highway corner Arnaiz Avenue sa Makati nitong Biyernes. Ang lalaking nakaputi may hawak pang dalawang baril sa magkabilang kamay. Habang ang rider nakahiga sa kalsada at pilit nagpupumiglas habang pinipigil ang lalaking nakaputi. Sa ikli ng video, hindi tukoy kung ano ang pinag-awayan ng dalawa at kung anong nangyari bago at matapos ang insidente. Kinilalang rider sa video na si Angelito Renzo, habang ang lalaking nakaputi, si Police Staff Sergeant Marsan Dolipas ng Pasay City. Depensa ni Dolipas, kinat daw siya ng rider na muntikan pa niyang mabangga. Ngayon, nung nagpangabot na kami sa may along Osmeña Arnaiz na stoplight, huminto kami ulit. Nakita niya ako sa likod, dinuro-duro niya ako, tapos ako. Sinangat niya yung t-shirt niya, nagulat ako nung nakita ko na may baril. Bumaba daw sa sasakyan si Dolipas, saka kinuha ang baril ng rider sa likod nito, saka ito natumba. Kaya dalawa ang hawak niyang baril sa video. Po na ipalabas yung baril ko kasi yun ang gagamitin depensa po sa sarili ko. May dumating na mga tanod din na nagpatawag ako ng backup dito sa may substation 3 ng Makati at dito po dinala na namin yung tao. Nag-report daw muna sa kanyang istasyon si Dolipas, kaso nagsabi po muna ako na umalis ako kasi magre-report muna ako sa bago kong istasyon. Ngayon, pagbalik ko po, wala na po yung tao dito, sir. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng Makati Police kung paano nakaalis sa kanilang pangangalaga si Renzo. Buti na lang din at na-recover ang baril ng rider. May panawagan naman si Dolipas. Sana po, tingnan nyo po ng maigi kung ano po yung totoong nangyari bago ko po kayo magkomento po. Hindi na tayo mapagod pareho. Dahil pag hindi siya talaga sumurrender, ipapasearch warrant ko talaga ang bahay niya dahil tama naman yung plate number. Nakuha natin, di ba? Kaapilyado niya yung may-ari. So, di ba? Talagang isi-search warrant namin ang kanyang bahay. Kaya sumurrender. Bukas, magpo-file kami ng alarm and scandal laban dyan sa tao na yan. Ang mga complainant ay ang mga pulis namin, ang basihan namin ay itong video na ito. So, ipa-file namin sa prosecutor's office ang alarm and scandal na yan and I'm calling for the person who made this video, isang hindi ma-deny na napakalaking tulong sa pagpapalakas ng kaso kung itong video na ito ay matayuan niya na siya ang gumawa at mag-stand siya na witness. So, parang namagitan yung QC. Stansya na witness. So, parang namagitan yung QCPD daw na hindi ituloy yung pagkakaso. Ano po yung tunay dito, General, sa panig po ninyo? Kasi may mga akusasyon din daw na nag-message daw po kayo na wag nang ituloy yung pagsasampa po ng kaso dito sa abusadong driver po, General. Nakakalungkot, ano? Talagang it's really well, ganun talaga, par for the course ang social media talaga sa Pilipinas, no? Ang pwede lang talaga kasing makapagsabi niyan kung totoo yan o hindi ay yung cyclist na sa ngayon ay hindi nga siya lumalabas, eh. Di ba? Away sa kalsada yan ng dalawang tao. Okay? August 8 nangyari, tapos na yan. Supposedly, wala na tayong nalaman dyan kung hindi ito in-upload ng isang tao na to ng 20 days later, ang case na yan. Ngayon, yung sinasabi nilang namamagitan ako at tinatakot ng pulis. May isa kasing abogado na nagsabi talaga niyan kanina sa interview niya sa unang umaga. And I really hope na ma-reconsider niya ang kanyang sinabi. Na ako ang namagitan, pinangalanan talaga ako. Binabalik ko nga ang tanong doon sa mga nag-interviewer kanina. Kung, sige, bakit ko gagawin? Sino ang kalbo na yan?
yung nananakit na yan. Retiradong pulis, dismissed na pulis, isang sigurado dyan, sarhento siya, at he is way, way below my salary grade. Anong may offer niya sa akin para itaya ko ang aking serbisyo para gawin yung mga ina-insinuate na mga tao na ako ang namagitan at ako ba't ako mamagitan dyan? Ano ang aking interest para tulungan ng tao na yan? Hindi ko nakasama yan, hindi ko kilala yan until this incident, until yesterday na siya ay sumurrender sa akin dahil nga dun sa Facebook post ko na yari kang kalbo ka. Mabuti pang sumurrender ka na lang dahil para hindi na tayo mapagod pareho. Dahil pag hindi siya talaga sumurrender, ipapasearch warrant ko talaga ang bahay niya dahil tama naman yung plate number. Nakuha natin, di ba? Kaapilyado niya yung may-ari. So, di ba? Talagang isi-search warrant namin ang kanyang bahay. Kaya sumurrender. Siguro kilala ako ng tao. Alam niya naman siguro ang pinagkagawa natin dito sa Quezon City na hindi tayo nagbibiro sa mga pronouncement natin dito. So, there's really no reason I don't know him from Adam. Para tulungan ko siya na itataya ko serbisyo ko na kukontakin ko yung biker, ang cyclist. Kasi sa totoo lang hanggang ngayon, hindi ko pa nakakausap ng cyclist. Tatatlo ang text ko sa kanya, dadalawa ang sagot niya sa akin. So, that was, the first text was at 4:17. At sinabi ko sa kanya, Sir, ganito, pwede ko ba kayong matawagan? Para malaman ko kung ano nangyari sa inyo dito sa viral video niyo ni Willie Gonzales. Kasi ang kanyang cellphone number ay nandun sa pinirmahan nilang kasunduan. Hindi siya sumagot alas 4, sumagot siya alas 9 na, alas 8, alas 9 ng gabi. Sabi niya, pasensya na po kayo, hindi ako nakikipag-usap kahit kanino. Dahil ako'y naguguluhan na at ako'y natatakot na. Tinanong ko siya, after that, nag-follow ko ng tanong, tanong lang, kinuha mo bang abogado ito si ganito kasi nagsasalita siya in your behalf. Nasagot niya naman, wala po. Kasi nagkaayos na po kami ni Sir Willie nga ang tawag niya eh. At ayoko na pong maabala pa at matagal na po yan. Wala na po sa akin yan. So, yun po ang suma total. Basta ang bottom line dito, it's really very, very unfair na mag-insinuate na tinutulungan ko ang pulis na ito, si Willie Gonzales. Hindi ko siya kilala, hindi ko siya nakasama, hindi kami nagkaabot dito sa Quezon City, at wala namang namagitan para sa kanya. And he is way, way below my salary grade, and he cannot offer me anything para tulungan ko siya at itaya ko ang serbisyo ko para sa kanya. Nagagawa ko ng illegal at napaka-responsabling bagay gaya ng pagkausap sa complainant niya if ever na may complainant siya para huwag ituloy ang kaso. That's not true. General, yung pong naging biktima, maliban po doon sa pagtitext sa kanya, hindi po ba pinuntahan ng pulis para makuha talaga yung panig din sa mismong tahanan niya kung meron man siyang nailagay doon na address doon sa kanilang settlement? I would like to leave this as of the moment dahil yung dalawang tao na involved ditong direkta ay pareho nang nagsabi na sila ay nagkasundo na. Kaya ang natirang aksyonan na lang natin, yung mga nasa poder namin. Number 1, pinakancel natin ang LTAP ng Gonzales. So kanina ay in compliance with the order of FEO, dinala niya na ang kanyang mga natitirang baril sa FEO para for surrender na. Kasi wala na siyang lisensya eh. Because license is just a privilege. So, nakumpiska na ang kanyang baril. Pangalawa, ito naman, nakita ko before nang mag-onboard tayo, ay inaaksyonan na ng LTO ang kanyang sasakyan na seemingly hindi rehistrado sa 2023. So, it's being done now with the LTO. Bukas, magpo-file kami ng alarm and scandal laban dyan sa tao na yan. Ang mga complainant ay ang mga pulis namin, ang basihan namin ay itong video na ito.
So ipa-file namin sa prosecutor's office ang alarm scandal na yan, and I'm calling for the person who made this video, isang hindi ma-deny na napakalaking tulong sa pagpapalakas ng kaso kung itong video na ito ay matayuan niya na siya ang gumawa at mag-stand siya ng witness. Marami na pong abogado ang nagbigay ng kanilang piece regarding this matter, at talaga namang pati si Attorney Raymond Fortun na in the forefront of in the fight for justice for this cyclist ay aming imbitahan para tulungan kami na mapatatag at mapalakas ang kaso laban kay Gonzales. At naglabas din po na pahayag si DILG Secretary Benher Abalos at sinasabi, and I quote dito, "For the sake of a peaceful and orderly society, we cannot allow a culture of impunity. We cannot allow bullies to just go around intimidating people with deadly weapons. There must be consequences here." At ang sinabi pa nga niya dito, maaari, even if the victim won't testify, criminal cases can still be filed if another witness comes forward, for example, the person that took the viral video or other bystanders during the incident can establish that they were at the scene and identify the perpetrator and the acts that he committed. At the very best, a case for alarm and scandal could be filed. Na nabanggit mo nga na kayo nga po mismo ang maghahain nito bukas. Pero doon po sa nabanggit ninyo, sir, na nagkumuha or nagpost nitong viral video na ito, sinasabi rin na pati siya ay tinakot din na kung hindi i-take down, dahil nga nagkasundo na raw, ay maaring may mga kaso daw na kakaharapin. Meron ba talagang kaso na kakaharapin na binidyohan mo yung isang insidente, ipinost mo sa social media, General? Well, sa insidente na yan, kailangan namin ang kanyang tulong para ma-establish ang veracity ng video. Kailangan kasi sa criminal case yan dahil ang criminal case natin, proof beyond reasonable doubt, ang hinahanap dyan. So, ngayon, kung may nagtatakot sa kanya, sino naman kaya ang tumatakot sa kanya? At sa ngayon, totoo lang, hindi namin siya kilala. Hindi ko siya kilala. I haven't made any contact with him sa ngayon dahil pinapahanap pa namin. Ang meron lang kami is hinuhulaan na namin based on, we're making educated guesses. Though based doon sa mga videos na available sa amin at mga ebidensya available sa amin, kung sino itong tao na ito. At we will try to track down at make contact with him. Alamin namin kung talagang kanya nga ang video na to para ma-strengthen niya. At kailangan talaga naman sa criminal case ang kanyang patunay na ang video na to ay authentic at hindi gawa-gawa lamang. So yan ang unang kailangan. Pero sa ngayon, even without that, we are going to file the case and we will assume that the video was uploaded without any malice and without any ill intent, but to educate and report to the authorities itong insidente na to. So, bukas, ipa-file na namin ang kaso for alarm and scandal. Tama nga, at meron palang ganyang statement ang ating SILG, at mabuti at tama ang aking naging direksyon regarding sa case na ito. Kasi talaga namang